and subscribes. Thank you so much. Hi mga kapatid, kumusta kayong lahat? I hope na sa mabuti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Narito ako mga kapatid mag-share po ng Bible verses dito sa mga awit or Psalms. Psalms chapter 52. Sabi niya dito mga kapatid, bakit ka naghahambog sa kasamaan o makapangyarihang tao? Ang kagandahang loob ng Diyos ay palagi. Ang dila mo ay kumakatha ng totoong masama, gaya ng matalas na pang-ahit na gumagawang may karayaan. Iniibig mo ang kasamaan ng higit kaysa kabutihan. Ang pagsisinungaling kaysa pagsalita ng katwiran. Iniibig mo ang lahat ng mga namamakhamal na salita, o ikaw ay magdarayang dila. Ilulugmok mo ring gayon ng Diyos ang magpakailanman. Itaas ka niya nang ilalabas ka sa iyong tulda, at bubunutin ka niya ng lupain ng may buhay. Makita naman ng matuwid at matatakot, at natatawa sa kanya na magsasabi, narito ito ang tao na hindi ginawang kaniyang katibayan ang Diyos, kundi tumiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Ngunit tungkol sa akin ay gaya na ako ay asariwang punong kahoy ng olibo sa bahay ng Diyos. Tumiwala ako sa kagandahang loob ng Diyos magpakailanman. Ako'y magpasalamat sa iyo magpakailanman sapagkat iyong ginawa. Thank you, Lord. Napakaganda ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, pagpatuloy po natin. God bless you, everyone. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangagpahamak sila. Nagsigawa sa kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung ang may sinumang nakakaunawa na humarap sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Bawat isa sa kanila ay tumalikod, sila ay nagkakasamang naging mahalalay. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Wala bang kaalaman ang mga manggagawas ng kasamaan? Na siya ay kumakain ng aking bayan na tila ay kumain ng tinapay. Thank you, Lord. At hindi nagsisitawag si Diyos. Doon nangapasa malaking katakutan sila na hindi kinaroonan ng takot, sapagkat pinangalat ng Diyos ang mga buto niya na ang humahantong laban sa iyo. Ang iyong inilagay sila sa kahiyan, sapagkat tinakwil sila ng Diyos. O kung nakaligtasan ng Israel ay lumabas sa Sion, pag ibabalik ng Diyos ang nangabihag ng kaniyang bayan. Mga galak nga ang Jacob at matutuwa ang Israel. Iligtas mo ako, O Diyos, sa pamagitan ng iyong pangalan. Thank you, Lord. At kahatulan mo ako sa iyong kapangyarihan. Nigin mo ang aking dalangin, O Diyos. Pakinggan mo ang salita ng aking bibig, sapagkat ang mga taga-ibang lupa ay nagsibangon laban sa akin, at ang nagdadahas ng tao nagsiusig sa aking kaluluwa. Hindi nila nilagay ang Diyos sa harap nila. Narito ang Diyos ang aking katulong. Thank you, Jesus. Ang Panginoon ay sa kanila ay nagsialalay ng aking kaluluwa. Kaniyang ibabalik ang kasamaan ng aking mga kaaway. Gibain mo sila ng sa iyong katotohanan. Ako'y maghahain sa iyo ng kusang handog. Ako'y magpasalamat sa iyong pangalan, O Panginoon, sapagkat niligtas niya ako ng lahat ng kabagabagan, at nakita ng aking mata ang aking nasa sa aking mga kaaway. Digin mo ang aking dalangin, O Diyos, at huwag kang magkubli sa aking pananaig. Pakinggan mo ako at iyong sagutin ako. Ako'y walang katiwasayan sa aking pagdaramdam at ako'y dumadaing. Dalhin sa tinig ng kaaway dahil sa pagbighati ng masama, sapagkat sila'y naghagis ng kasamaan sa akin. At ang galit ay inuusig nila ako. Ang aking puso ay nagdaramdam ng mainam sa loob ko. Ang mga
kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. Katakutan at manginginig ay dumating sa akin. At tinakpan ni ako ng kakilabutan ng aking sinabi. O kung ako ay nagkaroon ng mga pakpak ng gaya ng kalapati. Lilipad nga ako ng magpahinga, narito kung magkagayoy gagala ako sa malayo. Ako'y titigil sa ilang. Ako'y magmamalandaling sisilong mula sa malakas na hangin at bagyo. Thank you, Lord. Pagpatuloy natin mga kapatid. Ipahamak mo, O Panginoon, at guluhin mo ang kanilang wika, sapagkat ako'y nakakita ng pagdadahas at pag-aaway sa bayan. Araw at gabi ay nagsisiligid sila sa mga kuta niyaon. Kasamaan man o kahirapan ay nasa gitna rin niyaon. Kasamaan ay nasa gitna niyaon. Ang pagpighati at pagdaraya ay hindi humihiwalay sa kanyang mga lansangan. Sapagkat hindi kaaway ang dumawagi sa akin. Akin ang sanang na mata na hindi rin na nagtatanim sa akin ang nagmamalaki laban sa akin. Nagtago nga sana ako sa kanya kung ikaw ay lalaki sa kagaya ko, aking kasama ay aking kaibigan. Matalik, tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Tayong lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Dumating nawang bigla sa kanila ang kamatayan. Mawala nawa silang buhay sa Sheol, sapagkat kasamaan ay nasa kanilang mga tahanan sa gitna nila. Tungkol sa akin ay tatawag ako sa Diyos. At ililigtas mo ako ng Panginoon. Sa hapon ng umaga at mga katanghaliang tapat, ako'y dadaig at ihibig. Ang kanyang tininggin ang aking tinig. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kanilang tinubos ang aking kaluluwa ng kapayapaan mula sa pagbabaka lahat sa akin, sapagkat sila'y marami na makipaglaban sa akin. Dingdingin ng Diyos ang kapighatian sila. Sila'y tumatahan ng una. Ang mga tao ay walang mga pagbabago. Ang hindi nangatakot sa Diyos ay kanyang inunat ang kanyang mga kamay laban sa yaon. Nasa kapayapaan sa kanya. Kahit na nalipastangan ang kanyang tipan. May kanyang bibig ay malambot na parang maltikelya, ngunit ang kanyang puso ay makikipagdigma. Ang kanyang mga salita ay lalong makapagpanayad kaysa sa langis. Gayon mga bunot sa tabak na inilagay ng kanyang pasan sa Panginoon kanyang alalayan ka. Hindi niya tinitiising makilos kailanman ang matuwid. Ngunit ikaw, O Diyos, ibabahala mo sila sa hukay ng kapahamakan. Mabagsik at mapagharapan tayo nang hindi narating ang sakalahati sa kanilang mga kaarawan. Ngunit titiwala ako sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Ayan mga kapatid, ang aking na-share po sa inyo ng banal na kasulatan na naman po. Napakahalaga sa ating buhay ito mga kapatid na magbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon. Dito po tayo humuhugot po, Lord, na humuhugot mga kapatid ng kalakasan kung tayo po'y nanghihina. Lumapit lang tayo sa ating Panginoon at lumapit tayo sa Kanya at humingi tayo ng tulong, andyan siya na tutulungan tayo, andyan siya na kukomfort tayo kung tayo nang hihina. Kung marami pa tayo mga pagsubok sa ating buhay mga kapatid, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kasi sabi nga ng mga kapatid, habang tayo dito nabubuhay sa ibabaw ng mundo, marami tayong pagsubok na mararanasan natin. So kailangan natin siya sa buhay natin ng ating Panginoon. Tanggapin natin siya at lagi tayong magpasalamat at lagi tayong magbasa ng kanyang kasulatan at dito yung hugot natin ng kalakasan ng kanyang mga banal na salita ng ating Panginoon. So yan lang mga kapatid kasi na-experience ko yan sa aking buhay kaya ayun sinishare ko rin po sa inyo kasi ganun pong nangyari sa akin, mga marami akong pagsubok sa aking buhay pero alam ko ayun may patiwala ako sa ating Panginoon na hindi niya ako iiwan kailanman. Alam ko na narito siya sa buhay ko kaya ayan naisip ko sa inyo mga kapatid na ganun ang gawin ninyo, huwag po kayo mawala ng pag-asa, be strong po dahil
ang Panginoon ay mahal na mahal niya po tayo. Ayan mga kapatid. And then, ito po rin po yung relasyon natin sa ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga banal na kasulatan at pag-pray din, yun din ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid na kailangan natin to sa ating buhay na magbasa ng kanyang kasulatan. Dahil ito po tayo talaga na humihingi ng kalakasan kung tayo nanghihina. At na-bless din po tayo kasi habang tayo nagbabasa ng kanyang salita mga kapatid, kung minsan nagkakataon yung problema natin o ano yung mga kalagayan natin sa oras na yun habang binabasa natin, ayun nabubuksan ng ating kaisipan na ito pala ay paalala ng Panginoon na wag akong susuko, ito pala ay hindi ko gagawin na hindi maganda sa aking buhay. Ayan, andito yun kakapulot po ng aral ng salita ng ating Panginoon mga kapatid. So mga kapatid, kung wala po kayong time na magbasa, so punta lang po kayo sa my YouTube channel, i-search nyo lang po mismo sa YouTube, Euphemia Vlog, andun na po yung mga shinare ko po ng mga salita ng ating Panginoon. Andun na po. And then, kung wala po kayong time na punta lang po kayo sa my playlist. Ayun po, dire-diretso na po kayo. Dire-diretso na po yun na pakinggan nyo ang aking mga Bible verses na sharing po. Ayun po mga kapatid. So, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Mag-pray po tayo. Panginoon, narito po kami, God Jesus. Hallelujah, Lord. Lumalapit sa iyo, God. Nagpapasalamat po, God Jesus, Lord, sa kabutihan mo, Lord, sa aming buhay. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa protection. Nandiyan ka lagi, Lord, sa aming buhay na hindi mo kami niiwan kailanman, O God. Lord, nilalapit po namin ang aming sarili, kung po, God, ang aming nagawa. Linisin mo, Lord, ang aming puso't isipan. Patawarin po kami, Lord, sa aming nagawang di kaaya-aya sa iyong harapan. Salamat sa pagpapatawad, Lord, ng aming pagkakasala, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Lord. Nandito po kami, Lord, humuhugot ng kalakasan. Bless to everyone ang iyong mga anak saan man sulok sa mundo, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Sa mga nanghihina sa oras na ito, Lord, you comfort, O God Jesus, Lord. Ipadamo yung pagmamahal ng iyong mga anak, O God Jesus, Lord. Sa mga nangailangan ng trabaho right now, provide, O God Jesus. Hallelujah, Lord. Na makahanap po sila ng kanilang trabaho para sa kanilang familia. Thank you for everything. In Jesus' name, thank you, Lord. Amen. Thank you mga kapatid. God bless you everyone. Keep smile. And don't forget to like, subscribe my YouTube channel and click all notification para lahat po ng aking upload ay masubayban niyo po lalong-lalo po ang mga healthy food and sharing word of God. Bye!